po tayo sa ating eschatology series na nasa chapter 12 na po tayo ng Book of Revelation. Kagaya po ng nasabi ko po last time, this is a part of the longest vision ni John. Di po ba yung vision niya nag-start doon sa Revelation chapter nag-start po doon sa chapter 10 at tuloy-tuloy po ito doon sa Revelation chapter 13. No? So it's a continuation of John's vision. And if we notice, most of the times the book of Revelation is presented as chronological in order, diba? Sequential siya. Pero may mga times po na ibinabalik po siya sa dati at ipinapakita po kung anong nangyari before, anong nangyayari ngayon, at ano pa ang mangyayari in the future. So may tendency po sa Book of Revelation na kapag hindi nyo po alam yung sequence or yung style ng pagsusulat po ni John, malilito kayo. Diba? Na bakit ganito ang nangyari? Parang iisipin mo na saan ito mag-fit doon sa chronological order dapat. No? So we have to understand that also. And in this chapter, doon po sa Revelation chapter 12, isa po ito sa halimbawa. This is an example na binibigay po ni John na ang pinapakita po niya yung backdrop. Kumbaga po sa backdrop, pinapakita niya po kung ano ang nangyari noon, ano ang nangyayari at ano yung mangyayari pa. So some of the events has been transpired or has transpired even before the creation, and some are things that are now happening, and some of the things are going to happen. Doon po sa binasa natin sa scripture reading. Doon po sa verse 1, ang sabi dito, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. So stop muna po tayo doon. Sa lahat po ng may mga NASB Bibles, alam na alam agad nila ang sagot, sino ba ang woman na tinutukoy dito. Okay. So nakalagay po kanina doon sa scripture reading natin. Sabi dito, the woman, inilagay agad dyan, Israel. Pero wala pong nakalagay dun sa mga verses na Israel mismo. Okay? Kumbaga ito po ay heading. Okay? Bagamat ako po ay nakikiayon po dito na the woman is Israel. At kailangan lang po natin maintindihan bakit. Why Israel? Okay? So dito po, ito pong woman na binabanggit dito is not an actual woman. Hindi siya talagang babae. Okay? Kunyari, hindi nyo alam na Israel ito. No? Hindi po siya isang tao or isang actual na babae, kundi ito po ay symbolic. Dito po sa Book of Revelation, meron pong mga symbolic women. No? Meron pong 4 dito. The first one is Jezebel. Makikita po natin siya sa later part. Ay, dun po sa unang part, dun sa Revelation chapter 2 verse 20. And Jezebel here represents paganism. Kasi baka isipin nyo na, andito si Jezebel. No, it's a symbol. It's a symbolic woman for paganism. And then we also have the Scarlet Woman. Hindi po yan si Sis Vilma at si Sis, si Sis Lynn. Okay, the Scarlet Woman here is found in Revelation chapter 17, and it symbolizes the apostate church. At pag-aaralan po natin to sa mga susunod. And then in Revelation chapter 19 verse 7, there's another woman who is called the wife of the Lamb. And this symbolizes the church. At yung pang-4 po na babae, walang iba kundi yung tinutukoy po dito sa Revelation chapter 12.
verses 1 to 2. Makikita siya sa verse 4, verses 5, and 6. And sino po itong woman na to? At kagaya po ng nakasulat, it's Israel. Okay. So pupunta po tayo sa ibang views. Okay? Ang number one na view dito po, according to the Roman Catholic Church, ang woman na ito po ay si Mary. Okay? So ano nga sis Giselle yung si Mary. In Roman Catholic art, makikita po, meron kami dati ganito, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. So, meron po kaming image na ganyan, no? Hindi ko po ito pina-flash para magdasal kayo dito. Okay. Pinapakita ko lang po yung symbolism at pagkakaunawa po ng Roman Catholics na itong tinutukoy daw dito sa Revelation chapter 12, walang iba po kundi si Mary. Kasi ang nakalagay, a woman clothed with the sun and the moon under her feet. Kaya meron po siyang crescent moon sa ibaba. Yung iba pong mga picture po ni Mary, meron pong ahas pa na nakalagay dyan. Pinag-mix po nila yung Revelation chapter 12 at yung yung Genesis chapter 3. Yung pong serpent na dun sa paa. Okay? And then 12 stars are around her head. Kaya nilagyan po siya ng corona na 12 po. Kaya kung bibilangin nyo po, 12 po yun. That's according to the Roman Catholic beliefs, no? Ang problema ito. Problem number 1, in the beginning of the verse, it says, it is a great sign. Okay? It is a sign. Hindi po siya literal, kundi isa po siyang sign. So, it is not a literal woman. So, ano bang ibig sabihin ng sign? A sign is a symbol pointing to something else. So, it is figurative. It is a sign. Kung nagda-drive kayo, if you are driving and you are going to the airport, to Fiumicino Airport, kapag nakakita ka ng sign, it does not mean that you arrived to the airport. Kunyari, nakakita kayo, Fiumicino Airport, tas meron siyang arrow. It does not mean na you have to get off, ay nakarating na ako, at pupunta ka dun sa sign. But, ang ibig lang sabihin niyan, there is an actual airport. Meron talagang Fiumicino Airport, but there is an arrow, wala ka pa doon, but it is pointing out to the direction kung nasaan yung airport at kinakailangan mo pang pumunta ron. Okay? So, again, this is not a literal woman, but it is a sign. Yun ang sabi po sa verse 1. So, pangalawa po na problema rito ay yung makikita sa Revelation chapter 12 verse 6. I-advance po natin, fast forward. Doon sa Revelation chapter 12 verse 6 may nakalagay kasi na ganito. Then the woman fled into the wilderness where she had a place prepared by God so that there she would be nourished for 1,260 days. And we know that yung 1,260 days po dito ay, ano po yun? This is the 3.5 years of the tribulation period. Okay? So, kung si Mary, itong woman na to, dapat buhay pa siya at she will flee. Okay? Siya ay magtatago or tatakas doon sa tribulation period. Sabi kasi ng verse 6, the woman fled into the wilderness. At she will be nourished for 3.5 years. So, ibig sabihin, hindi po ito ang ibig sabihin po ng Revelation chapter 12 na woman. Okay? So, pwede mo na siyang alisin. Pangalawa, many Protestants also believe that the woman represents the church kasi meron po silang replacement theory. Ano ang replacement theory? Yun pong Israel, pinalitan na po ng church.
which is not true. Okay? Ang Israel ay Israel, ang church ay church. Ang Israel ay ang bayang pinili ng Diyos at hanggang ngayon nandyan po ang Israel. Okay? So the problem here is whenever the church is pictured in the New Testament, ang tawag po sa kanya ay the bride of Christ. At never siyang minention na babae na nanganak. Okay? Why? Because the church does not give birth. Hindi po nanganak ang church. So it is not a good analogy. Pangatlo po ay ang sabi po ni Mary Baker Eddy, the founder of the cult Christian Science. Okay, by the way, hindi po siya Christian, hindi rin siya science. Okay. So according to her, she said that the woman in Revelation chapter 12, siya daw po yun. Siya daw po yun at yun daw pong anak niya, ito po yung church na kanya pong found. Of course, alam po natin na it is a cult. Okay? At yung pong pang-apat, tatalakayin po natin. Okay? This is connected to a story doon po sa Genesis chapter 37. If you know the story in Genesis 37, verses 3 to 11, sa Genesis po kasi, alam natin na si Jacob, meron po siyang anak na 12. Okay? Pero dun po sa Genesis chapter 37, 11 pa lang po yung anak nila. Anak niya pala. Wala pa dun si Benjamin. If you remember na ang paborito po niyang anak doon ay si Joseph. Okay? So, meron siyang paboritong anak, si Joseph, and paano nalaman na paborito natin? He gave him a multicolored coat, a coat of many colors. Ang sabi ng NASB, varicolored tunic. So his brothers sold him to the Midianites, tapos nakarating po siya sa Egypt, at alam niyo po kung anong nangyari sa kanya. Di ba? Alam niyo po yung kwento. And we know that Joseph is a dreamer kasi marami po siyang mga dreams. One of his dreams, yung first dream po niya ay yung shift po ng mga brothers niya ay nag-bow down doon sa shift niya. Okay, naggagapas sila, tapos nag-bow down po yung mga shifts ng kapatid niya sa kanya. So nagalit yung kanyang mga kapatid sa kanya. Di ba? Bakit? Anong symbol nun? Sila po ay magbabow down sa kanya. Silang magkakapatid. And then, meron po siyang another dream. The second dream. Ano yung dream po niya? Ang napanaginipan niya ganito. The sun, the moon, and yung mga stars ay nag-bow down po sa kanya. 12 stars. And look at the interpretation of Jacob. Si Jacob mismo ang nag-interpret. At nagalit siya. He rebuked Joseph. Anong sabi niya? Do you mean to say that I and your mother and your brothers will bow down to you? Okay, so yun po yung interpretation. The son is Jacob. Natatawagin po siyang Israel. Of course, alam natin na siya si Israel. And yung mother niya si Rachel. At yung 12 na stars are sino po? Yung mga anak. At yun po yung 12 na anak po ni Israel or ni Jacob. At yun po yung tinutukoy dito. Okay? So, naniniwala po tayo na ito po ay nakabase doon sa dream ni Joseph. Kaya po, ang woman po na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang bansang Israel. Okay? So, the 12 sons, yung pong stars, which will comprise the nation of Israel. Okay? So, sa Old Testament, ang Israel po ay pinicture as a woman. Kaya alam po natin na ang Israel ay woman. Sa Isaiah chapter 54, tinawag po siya na a forsaken wife. Kaya ang sabi doon ng Panginoon, for your husband is your maker. Ibig sabihin, I am your maker, I am your husband. Therefore, she is the wife. Siya po yung woman. Sa Jeremiah chapter 3, pinukoy naman siya as a faithless wife. Doon po sa Jeremiah chapter 31, verse 32, sabi ng Panginoon, I was a husband to them. Okay?
Ezekiel chapter 16 verse 32, ang sabi dito, Israel is like an adulterous wife, another woman. And of course, sa Hosea chapter 2 verse 16, alam po natin, adulteress, an unfaithful woman or wife. So ito po yung description ng Israel. Therefore, we know na yung pong woman ay tumutukoy po sa bansang Israel. Okay? At pupunta po tayo sa verse 5. Ang sabi dito, and she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. Pero bago po tayo pupunta doon sa male child, pupunta po tayo doon mamaya sa point number 3, pupunta muna po tayo doon sa pangalawa, which is the dragon. Punta po tayo sa verse 3. Ang sabi po ng Bible, then another sign. So it is, again, symbolic. Hindi po siya talagang dragon na nakikita natin sa Chinese New Year. Diba? May dragon doon. Pero ang sabi ng Bible, then another sign appeared in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and on his heads were 7 diadems. Ito po yung description niya. Una, kulay red siya. Dito po sa Book of Revelation, makikita po natin yung word na dragon 13 times. So alam po natin na ito po ay symbolic, ano? Bakit red? Kasi doon sa John 8:44, alam natin na ang si Satanas or ang devil ay liar at wala siyang ginawa kundi magsinungaling at gusto niya pumatay, okay? So it speaks of bloodshed. Because yung pong devil ay murderer. So alam po natin na itong dragon na ito ay ang devil or si Satan. Pangalawa, ang sabi niya, meron siyang 7 ulo, 7 heads. Meron po siyang 10 horns. And we know that horn is a symbol of authority and power. Okay, alam po natin na yun ang horn. And then meron siyang 7 diadems or corona. Okay? So this is a figurative language also depicting Satan. Depicting Satan's domination of the 7 past worldly kingdoms na tinutukoy sa Book of Daniel. Di ba merong mga 7 na mga malalakas na kingdoms sa Old Testament? Nakita po natin to sa Daniel chapter 7 verse 7, sa verse 20 and also verse 24, at tumutukoy din ito sa future kingdoms. Okay? So, ang ibig lang pong sabihin nito na yung dragon or si Satan, dadating po siya dito na meron pong authority sa lahat po ng nations. Darating ang time na hahawakan po niya or meron po siyang kapangyarihan sa lahat po ng gobyerno, lalo na po doon sa time ng Great Tribulation period. Kung papansinin po natin from verses 7 hanggang dun sa 10, meron pong 5 pangalan na ibinigay sa Diablo or kay Satanas. Number 1, sa verse 9, makikita po natin sa verse 9, ang sabi, and the great dragon, kasi ang tanong natin sino to. Okay, so dinidescribe siya. And the great dragon was thrown down, the serpent of old. So, ang unang tawag sa kanya ay the serpent of old. The old serpent. Yun pong ahas, no? And in Hebrew, ang tawag po ay Nahash, which means copper or bronze. Because nagdiglisen siya. Ibig sabihin, kumikinang siya. So, this goes back to the Garden of Eden. Pinapakita dito, yung nagpa-flashback ulit or nakikita ito ni John doon sa vision niya ng itsura po nung dragon na he is the serpent of old na nag-deceive kay Adam and Eve. So,
Bakit po nagniningning, no? Copper or bronze? Kasi ang sabi po sa 2 Corinthians 11:14, Satan can masquerade as an angel of light. So, hindi lahat po ng kumikinang ay sa Diyos. Okay? Hindi po lahat ng kumikinang ay sa Diyos. Because the devil can masquerade as an angel of light. And then, doon po sa verse 9 ulit, ang sabi dito, who is called the devil? In Greek, it is called diabolos, which means accuser. Yan po ibig sabihin ng devil. And Satan, yung word na Satan po, it means adversary. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, tinukoy po dito na ang ating adversary ay ang diablo, si Satan. Pang-apat, Revelation chapter 12 verse 9, ang sabi din po dito, he deceives. Siya po ang nag-deceive. Deceive the whole world. Nilinlang po niya ang buong mundo. Revelation chapter 12 verse 9, 1 Peter chapter 4 verse 4. He is the deceiver. At panglima, makikita po natin sa verse 10, ang sabi dito, he is for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night. So, he is the accuser of the brethren. Sino yung brethren? The believers. Tayo po yung brethren or yung believers. At dun po sa verse 12, tignan po natin, for this reason, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time. Okay, ang tanong, nasan po ngayon ang diablo? Ang akala po ng iba, si Satanas, ay nandun siya sa hell, and he is in charge of hell. At nandun siya ang boss doon sa hell. Ano po ang sabi ng Bible? Tinapon po sila sa earth. Okay? Tinapon sila sa earth. At ang sabi po ng verse 12, he knows that he has only a short time. Alam po niya, kapag ikaw, sandali ka na lang sa isang lugar, anong gagawin mo? Okay? Magdo-double time ka. Kaya napansin po ninyo kung paano nagdo-double time ang kaaway ngayon kumpara po noong unang panahon. Madalas natin sabihin, buti pa nung unang panahon. Tahimik ang mundo. Although magulo pa rin, andun pa rin ang work ng diablo. In the past, hindi nagbabago. Pero kung ikukumpara po natin, ang buhay noon, ang gobyerno noon, ang pamilya noon, mas kung iko-compare mo ngayon, grabe ngayon. Bakit? Nagdo-double time po ang kaaway. No? Ang sabi ng Bible, meron siyang word dito na and his wrath. Ano ibig sabihin nun? He is angry, he hates you, and he wants to destroy you. Diba, John chapter 10 verse 10, alam natin, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Yan po yung diablo. Hindi po siya yung parang pinipicture ng iba sa mga comic books na yung cute na diablo, na may buntot na cute, na merong sungay na cute, na merong, ano ba yan, yung merong, ano ba tawag nun, di ba? Oo, meron siyang baston na cute din, at nakasmile din siya ng cute. Hindi po siya cute. No? Siya po ay, lahat po ng kasamaan ay nasa kanya, at every time na banggitin yung pangalan na diablo, kinakailangan maisip natin na kaaway natin siya, kaaway siya ng Diyos, kaaway siya ng mga anghel, at naparito siya para sirain ang buhay mo at ang buhay ko. Kaya kung wala ka sa Panginoon, no, napakahirap kasi ikaw yung magiging biktima ng diablo. He wants to destroy your life, your future, your soul. He wants to destroy your children. Kaya nga, ang weapons o sandata na ginagamit niya hanggang ngayon, yung ginagamit pa rin niya in the past. Because he is the old serpent. Kung ano yung sandatang ginamit niya kay Adan at Eva, yun pa din ang ginagamit niya hanggang ngayon. Ano yung sandata? Lies.
Deception. Di ba? Yun ang ginagamit niya eh. Lies, deception. Pag nahulog ka, anong susunod? Accusation. Magsisinungaling siya sa'yo. Lolokohin ka niya, lililangin ka niya para sa ganoon makagawa ka ng kasalanan. Pag nahulog ka ngayon sa kasalanan, anong gagawin niya? I-accuse ka niya. Nagkasala ka. Hindi ka patatawarin ng Diyos. Kahit na humingi ka pa ng tawad sa Diyos at pinatawad ka na ng Diyos, anong naririnig mo at the back of your mind? Hindi ka pa pinatawad ng Diyos. Hindi ka na patatawarin ng Diyos. Why? Because He uses accusation. And He is the accuser of the brethren. And mapapansin po natin dito, sa verse 7 at sa mga susunod na verses, mapapansin po natin, and there was war in heaven, Michael and his angels waging war with the dragon. Again, bumalik na naman sa ibang kwento, yung vision na nakita ni John. Anong nakikita niya ngayon? Ang nakikita niya ngayon is before the creation of the earth. Anong nakikita niya? Before the creation, sino po ba una niyang create? Ang mga angels. Ang una pong create ng God, hindi natin makikita sa Genesis chapter 1, kaya nga napapansin po ninyo, pag nagbabasa kayo, saan nanggaling yung serpent? Di ba? Ganun tayo magbasa, saan nanggaling yung serpent? Why? Kasi hindi naman po yun ang unang nilikha ng Diyos eh. Ang una niyang nilikha ay mga angels. At pwede nating balikan yung kwento doon po sa book of Isaiah, at dun po sa book of Ezekiel, na kung saan ipinakita dito na noong nilikha niya ang mga angels, napakagaganda nila, nagniningning sila. Okay, punta nga po, muna po tayo sa Ezekiel chapter 28. Okay? So, ang sabi po sa Ezekiel chapter 28, doon po sa verses 13 and following, no, magbasahin ko lang po yung mga ibang verses dito, pertaining to Lucifer. Lucifer pa siya noon. Sabi niya, you had the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the ruby, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the lapis lazuli, the turquoise, and the emerald. Lahat yun, nakakover sa kanya. And the gold, the workmanship of your settings and sockets was in you. Alam mo po bang ibig sabihin ng sockets and settings? Kapag titignan po natin ang translation ng sockets and settings, ang ibig pong sabihin nito ay musical instrument, timbrel, and tambourines. And it is believed na naka-embed po sa being ni Lucifer ang mga musical instruments. Kasi po yung settings dito, sa Hebrew ay top, which means timbrel and tambourine. At doon yung sockets ay nekeb, which means groove, and refers to a jeweler's work. So parang inilagay sa kanyang being lahat ng uri ng musical instruments. Kaya lakad pa lang po niya, music na. Hindi niyo po napapansin kung paano gamitin ng Diablo ang music sa panahon na ito para ma-divert yung ating pagsamba sa tunay na Diyos at ma-divert na lang doon sa mga music na makamundo. Hindi niyo napapansin? Ano yung merong times dati na nandun ako sa jeep? Dahil pinapatugtog nung driver yung music, ako naman napapakanta. Pagtingin ko, bakit kinakanta ko na yung worldly song na yun? You see? Kristiyano ako. Kasi naririnig ko. You see how, kung paano nag-i-influence yung music sa atin sa panahon na ito? Tignan niyo po kung anong music ngayon ang napapakinggan natin. Bukas mo pa lang ng reels, ng FB mo, pagbukas mo pa lang yung music, sari-saring music at sari-saring lyrics ang maririnig mo. Kung noon may double meaning lang, ngayon, direct to the point. Na ginagamit talaga ng kaaway ang music na ito. Why?
Kasi nga naka-embed kay Lucifer yung mga musical instruments, and when God kicked him out of heaven, ano nangyari? Gusto po niya siya ang ma-worship. Hanggang ngayon, gusto po niya siya ang wino-worship. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 12, Michael, okay, by the way, Michael is mentioned 5 times in the Bible. Papapansin po niya natin, hindi siya presence angel, no? Hindi siya rin kagaya ni Gabriel, no? Na ginagawang messenger ng Lord. Kundi siya po ay warrior, no? Nakikipaglaban po siya sa mga demonyo. Michael and his angels waging war with the dragon. So, ito po yung nakita ni John sa vision na si Michael nakikipaglaban siya dun sa dragon. At sino yung dragon na yun? The old serpent, the devil, Satan. Nakikipaglaban siya. And there was war in heaven, but they were not strong enough. Nagkudeta sila, pero hindi sila ganoon kalakas. Never ka na maging malakas doon sa nag-create sa'yo. Di ba? No? At sabi ng Bible, and there was no longer a place found for them in heaven. Bakit? Kinik out sila eh. And the great dragon was thrown down. Ang sabi ng Bible, and his angels were thrown down with him. So, ibig sabihin, nasaan sila ngayon? Pakalat-kalat. Yung iba, nandun sila sa abyss. Diba? Andun sila sa abyss at pakakawalan sila balang araw, pero ang karamihan po malaya. Nandito lang sila, pakalat-kalat. Si Satan, akala natin wala siyang access sa heaven na makipag-usap sa Diyos. Meron. Kung papansinin po natin, ang sabi ng Bible, he is the accuser of the brethren. He accuses you before the Lord day and night. Parang ganito lang yan eh. Nagkasala si Sis Rosemar. Sasabihin ng Diablo, yung anak mo, yun, nagkasala. Hindi siya pwedeng masing. And Jesus will say, no, I died for her. She is saved. Namatay ako para sa kanya. But she abuses you day and night. Si Job, ang sabi po sa book of Job, di ba? Si Satan, papunta, parito siya. Di ba? At ang sabi niya sa Diyos, nakikita, ang sabi ng Diyos sa kanya, nakikita mo ba yung anak ko? Walang katulad yan. Di ba? Ang sabi ni Satanas sa kanya, subukan mo alisin lahat ng meron niya. Kung hindi, tatalikuran ka niya. Alam niya ba nag-uusap sila na ganyan? So akala po kasi natin walang access ang Diablo, no? Sa harapan ng Diyos, meron. Kasi darating yung time na parurusahan siya at pupunta siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero, ang Diablo po or si Satanas, hindi po siya omnipresent. Kung nasa Hollywood siya ngayon, wala siya dito. Huwag natin siyang itulad sa Diyos. He is not omnipresent. He is not omniscient. Hindi nga nababasa ang utak mo. Hindi niya nalalaman ang iniisip mo. Kaya lang nila alam dahil sa kilos mo. At dahil yung mga in-charge na demonyo sa'yo, na nagbabantay sa'yo, alam nila kung anong kahinaan mo. Example. Okay. Mapagawi lang yan sa may tabaki. Okay? Anong agad nandiyan? Bibili yan. Walang pera ngayon yan. Kaskas yan. Alam nilang weakness mo eh. Kaya kung alam mo ang weakness mo, in Jesus' name, lumihis ka kung alam mo kung saan yung mahina ka. Amen. Amen? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Kung ang kahinaan mo alak, alam ng mga demonyo na naka-assign sa'yo, mahina yan sa alak. Katagayin mo lang yan, babalik yan. Ngayon, kapag nakita mo yung dati mong barkada, nakainuman mo, lumihis ka. Di ba? O kaya, alam ng Diablo, kahinaan mo, chismis. Nakita mo si Maring Marites, lumihis ka din. Bakit? Magkakasala ka.
Di ba? So, ganun po yun. Tandaan po natin, hindi natin nakikita ang mga demon, sila po ay kick out, but greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan po tayo dahil ang banal na spirito ay nasa atin. Ang kaya lang pong gawin sa atin ng mga dyablo ay linlangin, magsinungaling sila sa atin. Di ba? Kunyari, okay lang yan, isang beses. Kasinungalingan yun. Panlilin lang yun. Oo nga. Parang ganon. No? And then, yung pong temptation, hindi kasalanan. Pero once na nahulog ka sa temptation, nagkasala ka. At yun ang gagamitin ng dyablo para hindi ka niya tigilan araw-gabi. Bibigyan ka niya ng guilt sa'yo. No? Kaya kinakailangan magkaroon po tayo agad ng conviction sa ating sin. And once na na-convict tayo sa ating mga kasalanan, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Anong pagkakaiba ni Saul at saka ni David? Parehong makasalanan, parehong nagkasala, parehong pumatay. Anong difference? Hindi po tinakpan ni David yung kasalanan niya noong kinonvict po siya ng Lord. Nung sinabi na ni Nathan na you are the man, agad niyang sinabi, I have sinned before God. At humingi siya ng tawad. Si Saul, anong naririnig ko? Sabi niya, I have done what the Lord has commanded me. Sabi niya. Ang sabi ni Samuel, ano itong naririnig ko? I hear the bleating of the goats. Di ba? Di ba anong sabi? Patayin mo lahat ng mga yan. Ano ginawa niya? Selective. Pinatay niya yung iba pinip niya. Okay? Tapos kino-cover up niya yung kasalanan niya. But God wants us to be like David. Kaya nga sabi ng Bible, he is a man after God's own heart. Nung una, hindi ko maintindihan bakit he is a man after God's own heart. Samantalang 4 na kasalanan na matitindang ginawa niya. He coveted, he murdered. Diba? Ang dami niyang kasalanan na ginawa. Committed adultery, he lusted. No? Andun ang mga kasalanan na ginawa niya, and yet, humingi siya ng tawad sa Panginoon. At doon sa Psalms chapter 51, sinulat niya ito. At ang sabi niya, to you alone, O Lord, I have sinned. In-acknowledge niya na nagkasala siya sa Panginoon, kaya dahil nagkasala siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad sa Panginoon dahil alam niya ang Panginoon lang ang magpapatawad sa kanya. Okay? So yun po yung isang ginagamit ng kaaway sa buhay po natin. They are unseen, but we can see their influence in our society, in our lives, in our family. Makikita po natin sa entertainment, sa politics, sa government system natin, sa world system natin, nakikita po natin ang impluensya ng dyablo at maaaring sinasabi mo, hindi naman ako sumasamba sa dyablo, pero yung buhay mo sumasamba sa dyablo. Bakit? Sa world system. Yung pong sistema ng mundo ngayon ay pagsamba po sa dyablo. Ang sabi ng Luke chapter 10 verse 18, di ba? Sabi ni Jesus Christ, I saw Satan fall like lightning from heaven. Bakit? Noon pong time na kinick out si Lucifer, doon po sa langit, andun po si Jesus. Why? Kasi nandun na siya. Because He is God. And then Revelation chapter 12 verse 4, ilan po yung sumama sa dyablo? Ang sabi po ng Bible, 1/3 of the stars. And we know that stars means angels. Okay? 1/3 of the stars. Yun po yung isinama ng dyablo. Kung ilan sila, hindi po natin alam kung ilan. Basta ang sabi, kung gaano karami ang angels na nilikha ng Diyos, 1/3 po doon ay sumama kay Satanas. Okay, punta po tayo doon po sa pangatlo. Who is the male child? Verse 5, ang sabi po dito, and she referring to the woman, and that woman is not Mary, but that woman is Israel. Okay? And she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. Alam po natin na ang Panginoong Hesukristo po ito. Bakit?
Sa Psalms chapter 2 verse 8 to 9, dun po sa messianic passage na nabanggit po kanina, sabi dito, "As of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession. You shall break them with a rod of iron." And this refers to the Lord Jesus Christ. Yung rod of iron po dito, sa ibang translation, ang sinasabi po ay scepter or iron scepter na ginagamit po ng mga rulers or ng mga kings. Ang sabi niya, "You shall break them with a rod of iron, you shall shatter them like earthenware." Kung pupunta po tayo forward sa Revelation chapter 19, verse 15, ito po yung time na babalik po ang Panginoong Jesucristo, the coming of Christ. Doon po sa verse na yun may nakalagay, "He will rule them with a rod of iron." And this refers to the Lord Jesus Christ. Okay? So yun po yung isang verse. Pangalawa, ang sabi dito, "And her child was caught up to God and to His throne." Anong ibig sabihin ng caught up to God? He was ascended. He ascended into heaven. He ascended into heaven and He is now in His throne. Okay? And then, makikita po natin yung mga susunod po na pangyayari. If we notice, yung pong verse 5, mahaba po ang gap nito sa verse 6. Bakit po? Yung caught up to God, yung si Jesus Christ, on the third day, He rose again. Umakyat po siya sa Ama. Ang gap po noon ay hindi pa po nangyayari. Dahil yung verse 6 mangyayari pa lang. Verse 6, "And the woman fled into the wilderness." Ito po ay tumutukoy doon sa tribulation period, yung isang half ng tribulation period. And God has a place prepared by God so that she would be nourished. Ano ibig sabihin na she would be nourished? That she will be protected. Di ba? So, ang Lord, meron na siyang nakahanda na lugar para sa Israel kung saan siya mag-flee or kung saan siya po protektahan ng Diyos doon po sa Great Tribulation period. Okay, so balik po tayo. Yung una po kanina, the woman is Israel. Pangalawa, the dragon is Satan. At pangatlo, the male child is Jesus. Ano ngayon ang significance nun sa ating buhay ngayon? Malaki. Because here, John wants us to see the picture, yung backdrop, the picture of the redemptive plan of God. Pinapakita po ng Diyos dito through the book of Revelation chapter 12, yung pong redemptive plan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Nagkasala po ang tao, doon po sa Genesis chapter 3, nagkasala ang tao, subalit ang Diyos meron po siyang plano at misyon. Ano yung plano at misyon na yon? To save the world because we are all sinners. And so, anong ginawa niya? He raised the nation of Israel. He gives birth to a nation. Nanganak po siya ng isang bansa na ang tawag ay Israel. He created or He gave birth to a nation out of nothing. Sa pamamagitan po ni Abraham. Who is Abraham? Abraham was a Gentile. Alam niyo po ba na hentil si Abraham at sumasamba po siya sa sun? Hindi po siya talaga sumasamba sa tunay na Diyos nung tinawag po siya ng Diyos. He was not a Jew, but he became the first Jew. Dahil magmumula po sa kanyang lahi, ang lahi po ng Panginoong Jesucristo. He was chosen by God. At makikita po natin doon sa Genesis chapter 12, nung tinawag po niya si Abraham, yung tinatawag na Abrahamic covenant, nung sinabi niya na, I will bless you, I will make your name great, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you, and I will bless all the nations because of you. Di ba? Tinawag po siya ng Panginoon. At alam po natin na si Abraham, nagkaroon po siya ng anak. Sino po yun? Si Isaac.
At nagkaroon po ng lahi si Isaac, nagkaroon po siya ng anak. Sino? Si Jacob. That's why kapag nananalangin, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit? God is reminding the people of Israel of His covenant, of His promise, na hindi niya tutupukin ang bansang Israel na kanyang pinili. Kaya tignan niyo po, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At alam po natin na si Jacob, when he wrestled with God, pinalitan ang pangalan niya naging Israel. At mula po doon sa pangalang yon, nagmula po sa kanyang katawan, yung pong 12 tribes of Israel. At yun po ang pinanggalingan ng bansang Israel. But Satan was opposed to this plan. Kung tignan po natin sa verse 4, balik po tayo sa verse 4, Revelation chapter 12. Ang sabi niya, and the dragon, dun sa Bia, and the dragon stood before the woman. Pumayo daw siya sa harapan ng woman who was about to give birth. Manganganak pa lang, ha? So that when she gave birth, he might devour her child. Binabantayan po ng dyablo na manganak yung woman. Ibig sabihin, binabantayan niya yung bansang Israel na manganganak pa lang. Bakit? Para pagkapanganak, i-devour niya. That is the plan of Satan. Satan has been destroying the messianic line magmula pa noon. Okay? He has been destroying the line of the Lord Jesus Christ. Tignan po natin ang history. Satan incited anti-Semitism, no? Bakit ang lahat ng tao, yung mga nakapalibot na bansa, bakit galit na galit sa bansang Israel? Mula noon hanggang ngayon, bakit hindi magalit sa China, sa India? Bakit hindi magalit sa mga ibang lahi, kundi ang pinapalibutan, ang inaaway, ang ginigyera, bakit puro na lang ang bansang Israel? Tignan po natin ang history, even sa Bible. Satan was behind Pharaoh. Pinanood namin yung the life of Moses, the Pharaoh of Egypt. He asked the midwives to kill all Hebrew male babies. Bakit? Alam niya agad, manggagaling yan sa ano? Manggagaling, diyan manggagaling yung linya ni Jesus Christ. He asked for their death. And then sa kalagitnaan na tumataas ang mga Israelita, Pharaoh still pursued them to kill them. Diba? Pero hindi yung pinayagan ng Diyos. Pangalawa, he was behind Haman in the book of Esther. Akala nyo si Haman of Persia, aling Persia? Iran. Hanggang ngayon ang Iran, kalaban po ng Israel. In the book of Esther, when there was a plot to kill all the Jews. Pero ginamit ng Diyos doon si Esther at si Mordecai. And Mordecai is the picture of the Lord Jesus Christ. Diba? Satan is behind Herod the Great of Rome. Saan na naman yun? Nung gusto niyang ipapatay lahat na naman ng babies na below 2 years old. Bakit? Alam niya, nandun si Jesus Christ. And Satan is also behind Adolf Hitler. Ilang milyon na Hudyo ang pinapatay niya. Diba? Genocide, killing all the Jews, 6 million Jews, pinatay niya. And more. Ano nangyari po? Nagkalat. Nagkalat ang lahat po ng mga Hudyo during that time. Panglima, he is also behind the radical Muslims. Yung mga Muslim po ngayon, the Arab nations. Satan is behind all of them. Bakit galit na galit kayo sa isang maliit na bansa? Compared sa number ninyo? Ano bang ginawa nila sa'yo? Sa inyo? Alam mo anong ginawa? Kasi nga, alam ni Satanas, magmumula doon ang bansang pinili ng Diyos at ang tagapagligtas. Magmumula doon.
Today, ilan po ang population ng Israel? Ilan po ang population ng buong mundo? Baka 7 billion na ba tayo? Di ba? Tapos ilan ang population ng Pilipinas? Ilan ang population po ng Israel? 9 million lang. Alam niyo ba yun? As of January 2024, ni-research ko. 9 million lang. 9,311,652. Gusto ko lang pong i-share yung isang interview. There was an interview of Prime Minister Benjamin Netanyahu. Benjamin, sabi nila, kasi yung J-Y eh. Ito pong si Prime Minister Benjamin Netanyahu, siya yung pinakamahaba ang term niya na Prime Minister. No? Yung unang term niya, 1996 to 1999, 3 years. Yung second term niya, 2009 hanggang 2021, wala nang patid yun. That's 12 years. And siya ulit ang Prime Minister ngayon, 2022 hanggang ngayon. Si Benjamin Netanyahu. During the first term, yung term po niya na nauna, on his first term, he was in a meeting with then the President of China, Jiang Zemin. No? Si Jiang Zemin, pinipraise po niya nung time na yon ang mga Jewish people. No? He was complimenting Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Jewish people dahil sa kanilang resilience as a nation. No? And then Prime Minister Netanyahu asked this question. Ito yung tanong niya doon kay Zemin. Ang sabi niya, do you realize the big difference between the Jewish people and the Chinese people? And between the Jewish people and also with the Indian people? Ano napansin niyo? Ang Chinese, ang Indian, nandiyan na sila noon pa. They're one of the old, civilization, sabi na natin. Mga matatanda, luma na, China, India, Israel, di ba? Kasama doon. Not as a nation, pero yung as a race, di ba? Hindi po alam ni Jiang Zemin yung sagot. Ang sabi po ni Prime Minister Netanyahu, sabi niya, the Chinese people, kasi pang Chinese people ngayon ay, nung time na yon ay 1.2 billion. During the interview, 1.2 billion ang population ng China. Ngayon, 1.4 billion na sila. Okay? And India, ang population niya noon ay 1 billion. Ngayon, ang population na nila, as of April 6, 2024, as of yesterday, 1,438,625,371. 1.4 billion, halos pareho ng China. No? Ilan ang population ng Israel? 9 million compared to them. Ang sabi ni Minister Netanyahu, sabi niya, the Chinese have always been in China. The Indians have always been in India. But the Jewish people are dispersed, scattered around the world, and are persecuted from time to time. And miraculously still, God is able to preserve Israel. Nakakalungkot, nakakaiyak. Alam mo yun, bilyon ang pinag-uusapan sa populasyon ng China, ng India, pero ang Israel, hanggang ngayon, 9 million. Bakit? Because they have been persecuted because of the work of Satan. Hanggang sa ngayon, makikita po natin ang persecution na kanila pong dinanas. Kaya nga napansin po ninyo, maraming mga tao, hindi pa rin nila tinatanggap ang Israel as a nation. Even though it was already recognized in May 14, 1948.
We studied about this noong naging nation ang bansang Israel because God used Harry Truman, if you remember. So verse 13, talagang sinabi niya dito, the dragon persecuted the woman who gave birth to the woman. And we can see how God will continue to protect ang bansa pong Israel. Tandaan po natin, we have to pray for Israel. The Lord said, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. This is the promise of God. At para po sa atin, as spiritual Israel, hindi tayong Israel. Tinatawag lang tayong spiritual Israel because we accepted the Lord Jesus Christ as the Messiah, ang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Ano man po yung nararanasan natin sa buhay, you cannot compare this doon po sa trials, doon sa persecutions na naranasan po ng Israel all throughout ng history. Kaya nga po nung sinulat ni Peter, doon sa 1st and 2nd Peter, ini-encourage niya mga Christians na magpatuloy lang sa pananampalataya kahit na maraming pagsubok sa buhay. John chapter 3 verse 16, that's why I believe in this. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Maraming salamat sa Diyos kasi nakita niya tayo. And He had this redemptive plan for all of us. Nandito yung plano niya ng pagliligtas sa lahat ng tao. At sa oras na ito, kung hindi ka pa nakakasigurado sa iyong kaligtasan, maybe you're joining online, at maaaring sa oras na ito, although nag-church ka, pero hindi mo pa rin maintindihan ang plano ng Diyos ng pagliligtas. Gusto kitang anyayahan sa oras na ito na magbulay-bulay at ang Diyos lang ang nakakaalam. But you can pray with me sa isang simpleng panalangin. Ang magliligtas sa iyo ay ang pananampalataya mo na ginawa na ng Panginoong Jesucristo ang lahat sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay maligtas. You cannot save yourself. Jesus died for your sins because He loved you. And if you want to receive the Lord Jesus Christ into your life, gusto ko na samahan ka sa isang simpleng panalangin ng pagsisisi. Ipanalangin mo ito na may pananampalataya. Ito po ang panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa inyo pong plano ng pagliligtas sa lahat ng tao. Narito po ako, magpapakumbaba sa inyong harapan. Kinikilala na ako po ay makasalanan. Ako po'y nagkasala, hindi marapat-dapat sa inyong pong harapan. Subalit, sa oras na ito, humihingi po ako ng tawad. Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Baguhin niyo po ang aking buhay. At tulungan niyo po ako na lumakad ayon po sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, maraming pong salamat sa inyong pong dakilang pagliligtas. Maraming pong salamat sa inyong pong pag-ibig. Hindi niyo po pinatawad ang mga anghel na nagrebelde sa inyo. Subalit kami po ng mga tao na nagkasala, gumawa po kayo ng plano upang kami po ay maligtas sa pamamagitan ng inyong bugtuan na anak na si Jesus. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong katapatan. At nawa, Panginoon, masumpungan niyo po kami na nagtatapat na paglilingkod sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.